This is it! Bagong gupit guys ang ating Lodi. Kita nyo naman yan, parang 16 lang. Napaka-young looking. Anyway, sa mga Etsy boys, Etsy girls dyan, meron akong tanong sa inyo. Tuwing kailan ba masasabi nyo na, ay, dagdag pogi points yan? Ay, hello! Anyways, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa mga nakukuha kong mga videos na masasabi ko talaga na, ay, dagdag pogi points yan, Kalingap Edo, talaga naman. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, atin na vlog Kalingap Rab, at sa lahat ng team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. And syempre guys, sa mga gustong order ng ating sabon, message me sa aking FB, Miss M's Life, and maraming salamat sa mga umu-order na rin. Thank you so much. So ngayon, grabe naman yan. Anyways, ano ba yung balibalita na may problema daw si Kalingap Edo? Ano bang pinoproblema ni Kalingap Edo? Kung love life yan, feeling ko wala nang problema. Everything is going smoothly. Sana all. Ganyan, magaganyan ba yan kagwapo kung hindi yan in love? Nako, hindi no. Oo, malaking factor sa sa itsura ng tao kapag in love ka, ganon. Talagang blooming, 'di ba? Anyways, kung ano mang problema ni Kalingap Edo, baka sa result kay Arjin or kung ano man, 'di bali na. Ang problema is part of life talaga 'yan. Ang mahalaga, pogi. Grabe naman yung gupit na yan. Napaka-young looking naman ng person. Anyways, guys. So, yun. Bagong gupit nga si Kalingap Edo. Parang may pinaghahandaan. Sabi ng iba, ay, pinaghahandaan yung graduation ni wifey. Pwede. Sabi naman ng iba, just to, lang, para pogi lang, di ba? Para young looking lang, para presentable lang. Why not? Di ba? Ay. Dito, meron akong isang video dito na sinabi ni may confirmation from Nanay Hansel, at saka syempre sobrang na-appreciate ko talaga kay Kalingap Edo yung pagiging prangka or honest niya, at syempre yung pagiging supportive niya 100% kay Kalingap Rab talaga. Yung isang live niya, may nagsabi na bakit hindi daw siya nagbablog kay Beyonce. Ang sabi niya, wag na, kasi marami nang nagbablog kay Beyonce, dadagdag pa daw ba siya. And actually, gusto niya, yung lahat ng views, andun kay Kalingap Rab. Which is true naman talaga, diba? Na-appreciate natin yon. Kaya guys, pagpapasensyahan nyo na, kung si Kalingap Edo, hindi niya binablog si Beyonce. Kung meron man silang mga quality time, ay hindi niya yan binivideo. Kumbaga, para lang yun sa kanila, private, di ba? Hayaan na natin yun sa kanila. Ang mahalaga, meron silang ganong moment, and it's a good news for us na meron silang ganyang pagkakataon sa kabila ng napaka-busy schedule, di ba? Kasi minsan, pag lumalabas sila, or bahala na. Alam na ni Kalingap Edo yung ginagawa niya. Anyway, silipin lang natin ng very light lang ang kanyang new hairdo. Pogi! Nai-imagine ko si Beyonce kung paano niya naman natitigan si Kalingap Edo kapag mga ganyang pormahan, no? Anyways, ayun. Alam ko naman na sa Etsy ngayon, yung sitwasyon ng Etsy ngayon, talagang sobrang sobrang masaya yung mga puso nila ngayon, 'di ba? Sigurado ako diyan 100%. And actually, dagdag pogi points din yun kay Kalingap Edo, yung talagang yung pagdating kay Beyonce, hindi niya
hindi niya, pagkasama sila, para sa akin pagkasama sila, hindi niya binivideo, or pag bumibisita siya sa bahay ni Beyonce, hindi siya, hi guys, nandito tayo sa bahay ni Beyonce, ganyan, ganito. Maybe one of this day, pero kailan pa kaya? Para sa akin, dagdag pogi points yun. Kumbaga, it's giving, binibigyan niya ng, private privacy si Beyonce. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging nakatutok ang camera, 'di ba? So, para sa akin, dagdag pogi points 'yon. Dagdag pogi points talaga yung gupit na ganyan dahil napakayang looking mo naman. Para ka lang parang magdidibo lang. Magdidibo. Ay, nako. Sa physical appearance naman ni Kalinga Pido, ay talaga namang very attractive, lalo na nagsisimula siyang nagbubuhat, and blooming talaga siya ngayon, guys. You can see it. Talagang very manly looking talaga siya, and pogi talaga. 'Di ba? Kaya hindi ko masisisi si Beyonce na tuluyang mahulog talaga ang puso niya dahil hindi lang pogi, hindi lang matulungin, hindi lang makajos. Ano na yung siguro nakikita din ni Beyonce yung talagang yung ideal man niya sa katauhan ni Kalinga Pido. True. Dito na tayo. Plus pogi points yung bulong ng nanay ni Beyonce. Sabi na nga ba. So kayo guys, mag-comment kayo dyan kung sa tingin nyo anong plus pogi points ni Kalinga Pido sa pansin nyo ba? Yung kung yung sa obserba nyo ba? 'Di ba? Sa obserba. Para sa akin, yun yung unang pogi points yung syempre yung gupit. Ibig sabihin, maalaga siya sa katawan niya, conscious din siya sa how he looks like, 'di ba? Kapag medyo mahaba na yung buhok, and syempre yung pagbubuhat, dagdag pogi points 'yon, 'di ba? And kung ano pang skincare ang gamit niya, dagdag pogi points 'yon. Ngayon, it's your time para mag-comment kung anong dagdag pogi points nyo na naobserbahan nyo kay Kalinga Pido. Ngayon, si nanay naman ang may bulong. Ito mas kapanipaniwala to, di ba? Lagi ba kayo na dito na binibisita ni si Edo? Napunta. Ito. Mapait naman yung pala siya. Tahimik lang. Well, sa totoo lang, dagdag pogi points talaga yung malaki ang tiwala ng mga magulang kay Kalinga Pido. 'Di ba? Sobra kasi isipin niyo yung hindi ko talaga makalimutan to yung pinasama nila si Beyonce na mag-isang babae lang nung pumunta silang Enchanted Kingdom sa Laguna ba yun, and then ilang sila doon, parang 2 days ata or 1 night, 1 day, parang basta, pero still ganon kalaki yung tiwala ni Kalinga ng mga magulang ni Beyonce kay Kalinga Pido. Sigurado ako, bago na gain or bago naman nakuha ni Kalinga Pido yung ganong pagtitiwala ng mga magulang ni Beyonce, he did something good. Talagang pinag-effortan yon, talagang pinakita yon, talagang consistent siya sa pagiging pagiging mabuting tao, kaya nakita ng mga magulang ni Beyonce na you deserve na pagkatiwalaan ka, 'di ba? And na-remember ko din actually yung sinabi ni ni mama ni Beyonce na wala namang problema kung mangligaw si Kalinga Pido kay Beyonce, basta aalagaan lang niya kasi ate nila 'yon. At nakikita naman natin na sobrang pag-aalaga talaga. Mahal na mahal pa. Ay nako, kahit naman ako nanay, sige magmahalan kayo dyan, di ba? Kahit gabi pag ang hinahatid siya dito, minsan siyempre nagtatanong, Mr. Mabuti sabi ko kayo, di ba, iisipin yung dalawa lang sila, tas ang gabi. Hindi mabait daw kasi Edo. Ay, sinasabi ko rin yan. Mapagkakatiwalaan. Mabait, mapagkakatiwalaan, sana all. Parang ang haba ng buhok mo, Kalinga Pido, kahit kakagupit mo lang. Para pag narinig to ni Kalinga Pido, parang it's music to his ears talaga. Ay, grabe naman this. Pero syempre, oo, ramdam natin yung mga nagmamahal sa EDSI
Dahil yung pagmamahal na yon, yung tiwala na yon, parang si Kalingap Ido ay parang anak na talaga din nila. Tinatrato talaga nila na pamilya na rin. Kaya nga si Beyonce, hindi ka naman na iba dito sa amin. One Kalingap, one family. Hindi. One family, one Bataliro family. An Edsula family. Ayun, ganon, combined. Combined. Lagi ba kayo na dito na... Alam mo, kanina. So, dito guys, dahil sa mga bulong-bulong na kisyo si Kalingap Ido daw ay nakatulog o natulog daw sa bahay nila Beyonce, I appreciate naman yung honesty ni Kalingap Ido. Every time na may mga fake news talaga, ay hindi niya tinutolerate yung mga pampag-good time talaga, no? But anyways, watch at your own risk, or sa mga bulong kasi minsan may dagdag bawas dyan. Sa mga bulong kasi may minsan sobrang hina-hype lang, or minsan binababa lang din yung energy mo. Bahala na, basta. And minsan din yung bulong ay totoo, minsan din hindi. Kaya think wisely kung ano ba talaga ang totoo. Pero ako kasi dagdag pugi points yung si Kalingap Ido once na siya yung magsalita. Andun yung sinasabi sa akin na parang ito yung totoo. Oh, ayan, sinagot na kayo ni Kalingap Ido. Para mas Lagi ba kayo na dito na... Alam mo, kanina natulog saan guys? Di ako natulog dun. Kakaya naman dun, may bahay pa naman ako. Diba? Dagdag pogi points din yung alam mo yung lugar mo. Yung alam mo yung kasi yung iba, may tendency kasi na since welcome ka naman, parang pamilya ka na dyan, talagang 24/7 halos andyan ka na, di ba? Parang wala nang space yung magpapamilya because lagi ka na lang nandyan. Pero si Kalingap Ido, kahit na alam naman niya sa sarili niya kung gaano siya ka-welcome, pwede siyang matulog, walang problema, no malice siya, di ba? Pero hindi niya ginagawa because it's family's privacy, and meron pa naman siyang bahay din, di ba? Kung matutulog man ako doon, tanghali. Kaso nga lang, di man din ako kasi lagi ako may lakad. Good time kayo niyan, guys. Diba? May mga bulong kasi na totoo, may mga hindi, may mga sobrang hina-hype lang, minsan din pinapalungkot din tayo sa mga bulong, diba? Sabi ko nga, diba? Watch at your own risks. Pero one thing for sure is ang siguradong bulong is mapagkatiwalaan si Kalingap Ido, and syempre mararamdaman mo kung gaano din kamahal ng pamilya ni Beyonce si Kalingap Ido. Pero hindi yung tinitake advantage ni Kalingap Ido like magstay na lang siya dyan like 24/7 kasi pwede naman, di ba? So, ayan lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Babay na muna for now. Kayo, mag-comment kayo kung anong mga naobserbahan nyo na for you guys. Lalo na sa mga sulit dyan na ay dagdag pugi points to. Nakaka-inlove lalo. Mas na-appreciate natin siya lalo. Ludi, ganon. Thank you guys. Salamat po.